Ang pinakamalaki at pinakamaliwanag na buwan ng taon ay paparating at hindi mo dapat palampasin ang pagkakataong ito. Ano nga ba ito? At ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa pangyayaring ito na mangyayari ngayong August 30 to 31? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang mga tagamasid ng kalangitan ay bibigyan ng isang bihirang pangyayaring astronomikal kapag ang super blue moon ay lilitaw kasama ang Saturn sa August 30 to 31, 2023. Ang super blue moon ay isang pagtitipon ng dalawang nakakagulat na pangyayari sa buwan, ang super moon at ang blue moon. Ngunit napakahalaga ng super blue moon ng 2023 dahil ito'y magaganap sa mga araw malapit na kung kailan ang Saturn ay magiging pinakamalapit sa kalupaan at magmumukhang kaunti lamang na mga antas ang pagitan nito mula sa buwan at sa kalangitan. Subalit una, upang maunawaan ang kahulugan ng super blue moon, mahalagang unawain natin ang dalawang terminong ito ng hiwalay at saka natin sila pagsamahin. Ang terminong super moon ay naglalarawan ng isang buong buwan na lumilitaw na mas malaki at mas maliwanag sa kalangitan kaysa sa karaniwang buwan. Ngunit bakit nga ba nangyayari ang pagbabagong ito sa laki at liwanag? Ang buwan ay umiikot sa paligid ng kalupaan sa isang elliptical o bahagyang oval na landas. Ibig sabihin nito, may mga puntos sa pag-ikot nito kung kailan mas malapit ito sa kalupaan o tinatawag na perigee, at mga punto naman kung kailan mas malayo ito sa kalupaan o tinatawag na apogee. Ang supermoon naman ay nagaganap kapag ang buong buwan ay malapit na sumasalungat sa perigee na ginagawang lumilitaw ito ng 14% na mas malaki at 30% na mas maliwanag kaysa sa mga oras na ito na nasa kanyang pinakamalayong punto o tuwing may micromoon. Kasunod nito, mayroon tayong blue moon. Ang terminong once in a blue moon ay tumutukoy sa isang bihirang pangyayari at ang kasabihang ito ay nagmumula sa kaunting pagkakataon na nagkakaroon ng blue moon. Sa kabila ng pangalan, hindi ibig sabihin ng blue moon ay nagiging asul ang buwan. Sa halip, ang terminong blue moon ay noon pa ginagamit upang ilarawan ang mga dikaraniwang pangyayari sa buwan. Ang karaniwang definisyon ng blue moon ay ang pangalawang buong buwan sa isang buwan ng kalendaryo na may dalawang buong buwan. Karaniwan may isang buong buwan sa bawat buwan, ngunit dahil ang siklo ng buwan ay mga 29, 5 araw may maliit na pagkakataon para makapasok ang pangalawang buwan sa loob ng isang buwan ng kalendaryo. Ito'y nangyayari ng halos bawat 2.7 years. Mayroon ding isang hindi gaanong kilalang definisyon ng blue moon. Ito ay ang ikatlong buong buwan sa isang panahon na may 4 na buong buwan. Tradisyonal na mayroong 3 buong buwan sa bawat panahon mula sa solstice patungo sa equinox, isa para sa bawat buwan. Ngunit sa mga bihirang pagkakataon, maaaring magkaroon ng 4 na buong buwan sa isang panahon at ang ikatlong buwan sa mga ito ay tinatawag na blue moon. Kaya kapag pinagsama ang mga pangyayaring ito, ang super blue moon ay nangyayari kapag ang pangalawang buong buwan ng isang buwan o ang ikatlong buwan sa 4 na buong buwan na panahon ay sumasalungat sa pinakamalapit na pag-ikot ng buwan sa kalupaan o tinatawag na perigee. Ang resulta ay isang buwan na hindi lamang mas malaki at mas maliwanag kaysa sa karaniwan, kundi may karagdagang pang blue moon. Ito'y mas bihirang pangyayari kaysa sa supermoon o blue moon lamang. Sa mga mata, ang super blue moon ay magiging kapansin-pansin lalo na sa laki at liwanag nito. Tandaan, hindi ito magiging asul sa tunay na kahulugan. Ang tunay na kulay ng buwan ay maaaring makaapekto ang mga kondisyon sa atmosphere ng kalupaan. Halimbawa, pagkatapos ng pagputok ng bulkan o malalaking sunog, ang buwan ay maaaring magkaroon ng kulay asul o kahit pula dahil sa mga particles sa atmosphere. Gayunpaman, ang pagkakulay nito ay hindi direktang kaugnay sa terminong blue moon. Ang super blue moon ng 2023 ay lilitaw sa August 30 at ang buong yugto nito ay magaganap sa 9:35 PM Eastern Daylight Time o 1:35 AM Greenwich Mean Time sa August 31. Kaya sa gabi ng Agosto 30 hanggang 31 ay magiging pinakamalapit ang buwan sa kalupaan. Ayon sa NASA, ang buwan ay mga 357,000 kilometers
o mga 222,000 milya ang layo. Ito'y mga 27,000 kilometers o mga 17,000 miles na mas malapit sa kalupaan kaysa sa pangkaraniwan. Ito'y blue moon dahil ito ang pangalawang buong buwan ng August 2023. Kapag tinitingnan mo ang buwan sa gabi ng August 30, makikita mo ang isang makulay na patak ng liwanag malapit dito. Hindi ito bituin kundi ang planetang may singsing na Saturn. Ang August 30 ay nagtatakda rin ng pagkakataon ng pag-aambag ng buwan at Saturn sa tinatawag nilang Aquarius na paniniwala ng mga astrologers. Ang dalawang katawang celestial ay magiging kaunti lamang ang pagitan sa kalangitan. Ang mas kakaiba pa ay ang katotohanang ang Saturn ay nasa kalapit na pagsalansan sa super blue moon. Ang terminong oposisyon sa astronomy ay ginagamit upang ilarawan ang posisyon ng mga katawang celestial kapag ito ay diretsahang salungat sa araw sa kalangitan, gaya ng makikita mula sa kalupaan. Sa ibang salita, matatagpuan ang Earth diretsahan sa pagitan ng katawang celestial na iyon at ang araw. Karaniwan itong ginagamit sa pag-uusap tungkol sa mga outer planet sa ating solar system, lalo na kapag pinag-uusapan ang kanilang pagkakita mula sa ating planeta. Sa Saturn o anumang outer planet, ang pag-abot sa kanyang oposisyon ay nangangahulugan na nasa pinakamalapit itong layo sa kalupaan para sa taon na yun. Ginagawang perpektong panahon para sa observation. Sa pag-abot ng oposisyon, ang Saturn ay sumisiklab sa silangan habang ang araw ay naglalaho sa kanluran at ito ay lumulubog sa kanluran habang ang araw ay sumisiklab sa silangan. Ibig sabihin ang planeta ay makikita sa kalangitan sa buong gabi dahil ang Saturn ay sumasalungat sa araw mula sa ating perspektibo at relatibong malapit sa kalupaan sa oras na ito. Ito ay sumasalamin sa sikat ng araw ng diretsahan. Ginagawang mas maliwanag ito kaysa sa ibang oras ng taon. Ang mga singsing ng Saturn, kung may tamang anggulo, ay maaring magdagdag sa ningning na ito para sa mga amateur astronomer at enthusiast. Ang oposisyon ng Saturn ay naghahatid ng pinakamagandang panahon upang tingnan ang planetang ito sa pamamagitan ng telescope. Hindi lamang mas maliwanag ang Saturn, ngunit dahil sa malapit nitong kalapitan, ito ay lumalabas na mas malaki sa mga mata sa telescope na nagbibigay daan para sa mas malinaw na detalye ng mga singsing nito at marahil ng ilan sa kanyang mga buwan. Ito ay nagbibigay daan sa isang mahusay na pagkakataon para sa malinaw at detalyadong pagsusuri, pati na rin ang magagandang sandali para sa mga astrophotographer. Maaari mong i-download ang ilang mga space app upang madali mong matagpuan ang mga planeta sa kalangitan ayon sa iyong lokasyon. Huwag malito ang Jupiter sa Saturn dahil pareho silang nasa mataas na kalangitan pagkatapos ng hating gabi. Ang Jupiter ay sumisiklab ng ilang oras matapos ang Saturn. At sa kawalan ng Venus, ito ang pinakamakulay na patak ng liwanag sa kalangitan sa gabi ng August 30 hanggang 31. Makikita itong malayo mula sa super blue moon. Kahit magandang sumilip sa kalangitan at kung nais mong magkaroon ng regular na mga balita tungkol sa astronomiya at kalawakan, ay maaari mong tingnan ito sa mga updates na matatagpuan sa iba't ibang news outlet at ilang mga space agencies. Ngunit ano nga ba ang binabanggit ng banal na kasulatan patungkol sa mga nangyayaring ito? Binabanggit sa Lucas 21 verse 25 to 26. Magkakaroon ng mga tanda sa araw at sa buwan at sa mga bituin. Sa ibabaw ng lupa ay magkakaroon ng kabalisahan ng mga bansa na may pagkalito. Magkakaroon ng malakas na ugong ng daluyong at ng dagat. Panghihinaan ng loob ang mga lalaki dahil sa takot at sa paghihintay roon sa darating sa daigdig, sapagkat ang kapangyarihan ng mga langit ay mayayanig. Tunay nga mga kaibigan, binabanggit sa Lucas chapter 25 na makikita natin na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos dahil magpapakita ang buwan, ang araw at mga bituin ng mga kakaibang mga pangyayari na very rare na katulad na nangyayari sa buwan na ito ay masisilayan natin sa August 30 hanggang 31. Kaya naman, hindi na biro mga kaibigan na tayo ay malapit na sa katapusan ng mundo. Nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan at harapin ang katotohanan at ating sundin ang ating Panginoong Hesukristo na siyang lubos na nagmamahal sa atin.
Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil sa mga sinyalis ng buwan, araw at mga bituin ay nagpapahiwatig Panginoon na malapit na po kayong darating. Mahal naming Panginoong Diyos, kami Panginoon ay humihiling sa inyo na tulungan kami na may handa ang aming mga sarili sa malapit na po ninyong pagdating. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at tulungan kami na laging ma-inlove sa aming Panginoong Jesucristo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.